Saan yung nag-deny na si Rob Gomez kung di talaga sa telepono niya galing yung mga screen grab na yun? What do you mean? Hindi, I mean, dapat inabsuelto na ni Rob Gomez, si Herlyn Budol, tsaka si Bianca Manalo. Kung totoong hindi galing sa telepono niya yung mga conversations na yun na screen grab. Herlyn, alam mo ang sagot kung bakit ka nakaladkad. Sabi? Oo, parang parang ka nasa roller coaster. Tilian yung mga tao. Kasi yung emosyon nyo, tili, gulat, napamura nga ako ilang beses. Bakit nyo naman inililink si Daniel Padilla kay Moira de la Torre? The next day, meron akong nakitang video. Nakita ang lapses ninyo. So dapat hindi nyo pinalabas yun. Hello mga kabi! Dito po ang inyong mga lingkod. Si Mama Loy! Ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Magandang dilat. Puso ko yung nabihan. Ba't LSS ka naman dyan? Ba't mo kinakanta? Sikat na sikat ngayon ang awitin na yan. Bakit? Di ba, naging naging theme song ng isang teleserye. Ni Herlyn Budol. Yes. Diyos ko, nakakaloka. Sila ngayon ang laman ng mga balita. Ano ba yan? Nakakaloka. Totoo kaya to? Knows nyo na ba yun? Naloka ako sa mga revelation. So, paano ba natin uumpisahan yun, Loy? Ang haba eh. Sino ba nagkalat niyan, Loy? Ay naku, eto na nga, Nay, di ba? Nagimbal ang social media. Dahil nga dun sa mga post nung kain-kain, yung mga ganon, di ba? Kaya tuloy ngayon ang mga joke, parang gutom ako, gusto ko kumain. Ganon. Kain kita. Ay, may ganon. Ikaw na lang kain ko. Ay, may ganon. ako ang gutom na gutom, sabi naman ng isa ni Herlyn Budol. Apparently yan, kay Rob Gomez. So nagsasagutan sila. Nga, kasi nga, Nay, apparently din, itong phone daw ni Rob Gomez nawala. Ito yung kanyang official statement, Nay. Sabi niya na, please be advised that my phone was taken and used it without my consent on December 20, 2023 from 12:30 a.m. to 4 p.m. Worse is, that person who took my phone posted pictures of mine in my own social media account pretending that I posted it with the intention of destroying my reputation. Ayun. At ang nakakaloka nito, sa sarili niyang social media, ipinost niya yung kahihiyan niya na dininay ni Rob Gomez. Na siya yung nag-post. Siya yung nag-post. So, ibig sabihin, pwedeng hindi siya yung nag-post, pwedeng ang ina ng kanyang anak na si Shyla de Portera ang nag-post. Yun nga. So, malinaw dito, Loy, hindi siya ang nag-post, pero yung mga series of screenshots ng mga convo nila o ng chat nila ni Herlyn Budol ay ikinukumpirma niyang sa kanya galing talaga yon. Sila talaga yun ni Herlyn Budol. Wala siyang sinabi, Nay. Siyempre, Mama Loy, pag ginanyan niya yun, nakakahiya siya. Bakit? Siyang siya, kuya. Ay, ba't ka nang gagalaiti? Kuya, babae rin ako eh. Ha? Babae ba siya? Di ba last week tinuli ka lang? Ha? Nakakaloka. So anyway. So hindi niya kinonfirm nor denied, Pero sinasabi niya na wala yung phone niya at may mga nag-post. So hindi din natin alam kung legit yung mga na yun. Kung talagang sa phone ba niya galing. O edited ba yung mga conversation na yun. At bahagi nga ng mga post niya ay yung mga naglalandian sila at the same time nag-aayaan sa kondo ni Herlyn at minsan ay hinahanap pa niya si Rob bakit hindi sumasagot o kaya bakit gabing-gabi ay tumatawag siya, nagdududa na raw tuloy yung mga kasama niya sa bahay, sabi ni Herlyn. At ang nakakaloka pa ng taon, feeling pa ni Herlyn Budol, kung si Herlyn man yun siya ay pregnant. Kay Rob kaya yun? Alam naman sa akin, 5 na yung anak ko, Ha?
Kaya pala nakita kayo dati ni Arlene? Uy, wag kang ganun, Loya. Hindi kami wala. Nagchika lang naman kami. Oo nga, sa Inspires. Oo. Sa interview. Wala mo kayo may sinabi Basta, nagulat lang ako sa tanong mo. So anyway, going back. So, buntis nga ba si Herlene? Pero parang sa pinakita niyang pregnancy test, parang isang guhit lang. Hindi, kuya! Confirm na buntis si Arlene. Ha? Paano mo nalaman? Dalawang guhit yun, kuya. Gaga, isa lang yung nakita ko. Hindi, kuya. Dalawang pregnancy test yun eh. 1 plus 1 equals 2. Dalawang guhit. Ngango ka. Ha? Nakakaloka yung mga exchange nila na no? Meron pang isang sinabi doon na alam ko yung pinasok ko. May mga ganun pang sinasabi si Herlene Budol. Oo, na alam niyang parang kabit siya at alam niyang may nauna. Sa kanya. So tanggap niya yun. At paano daw siya kung halimbawang ang paraan lang para magkita ulit si Rob sa kay anak niya, kung makikipagbalikan siya dun sa nanay. Paano daw siya? Totoo kaya yun? At paano nga naman si Herlene Budol nito? Dahil meron pang isa, hindi ba? Si Bianca Manalo. Ay, meron na may jowang tao, hindi ba? Ang boyfriend niya, si Senator Win Gatchalian. Na pinapalagay nga ng lahat na mukhang legit kasi sabi, he's not here, he's in Valenzuela. Parang pinapupunta niya si Rob Gomez dun sa BGC habang siya'y nasa Makati lang at pitpit niyang aso. Pwede naman daw siya makipagkita kay Rob kasi alis siya ng 10, so before 10. 7 a.m. no? Aga. Quickie, kuya. Yung quickie, gaga? Hindi. Siyempre gusto lang, siguro kung magkikita sila, mabilis silang chikahan. Ganon. Yun ba talaga ibig mong sabihin, kuya? Gaga? Ha? Ay, binibigyan mo na naman ng mali siya, no? Diyos ko, alam mo, hintayin natin, baka naman sumagot si Bianca Manalo sa isyong ito at si Senator Win Gatchalian. Senador yun, kuya. Wala ba siyang intelligence report? Ay, may mga pa-intelligence report ka nang nalalaman. Iba-iba talaga yung theory nila sa likod, grabe, no? Eto na, Loy, samantala, nagbigay naman ng statement si Bianca Manalo para pabulaanan ng ipinapakalat daw na Malaysia ng mga tao. Hindi niya idininay na message nga niya kay Rob Gomez ang mga naglabasan. Pero hindi pinilampas ni Bianca ang Malaysiang gustong palabasin ng mga netizen. Mula doon sa statement na yon ng beauty queen ay umarko naman ang kilay ng iba. Nila, bakit kailangan sabihin ni Bianca kay Rob na he's not here, he's in Valenzuela, na ang tinutukoy ay ang boyfriend nitong si Senador Win Gatchalian. Bakit daw hindi pwedeng andon ang presensya ni Senator Gatchalian? Kung magkaibigan lang talaga sila ni Rob at iaabot lang naman pala nung lalaki ang Christmas gift. May isa pang nag-comment na sana ipakita ni Bianca ang buong convo nila ni Rob para hindi mabigyan ng Malaysia ang kanilang friendship. Isang nakausap naman natin na ba't hindi na lang daw ipalalamove o ipag-grab ang regalo para hindi na sumuot pa sa matinding traffic yung lalaki. Pero may ilang netizen naman na hindi naglalagay ng Malaysia sa convo na yon ni na Rob at Bianca. Sana raw ay sampulan ang mga malilisyosong pag-iisip ng mga ito. Sana nga malilisyoso lang ang isip ng mga dudang netizen sa isyong ito na kinasangkutan din ni Herlene Budol sa God's gift to women daw na si Rob Gomez. Pero alam mo, feeling ko, ayaw pa magsalita. Ay, naku. Kasi sabihin mo nang walang mali siya yung mga text niya, yung message niya sa Telegram, di ba? Siyempre, isipin pa rin ng mga tao, ay, magkikita, magjujugjugan. Oo, ganun ang iisipin ng mga tao. Pero dapat i-clear yan o iklaro yan ni Bianca Manalo kung anong ibig sabihin niya doon sa mensahe na yon. Saan yung nag-deny na si Rob Gomez kung di talaga sa telepono niya galing yung mga screen grab na yun? What do you mean? Hindi, I mean, dapat inabsuelto na ni Rob Gomez, si Herlene Budol, tsaka si Bianca Manalo. Kung totoong hindi galing sa telepono niya yung mga conversations na yun na screen grab. Diba? Well, kung ako nga kay Rob Gomez, dapat ganun ang una kong statement na nakakaya dun sa dalawang babae, wala silang kinalaman dito,
Plus the fact na baka iniba lang yung pangalan, di ba? Meron lang gustong sumira sa kanya, kaya kinreate yung kunwari siya si Herlin Budol at si Bianca Manalo. Kaya lang kuya, hindi naman dininay. Paano? Alam mo, si Brenda nag-create ng problema eh. Ha? Oo tapos na sana eh. Nagtatanong lang ako kuya. Oo nga. Ayan, kayo sumagot ng tanong ni Brenda, ako napapagod na. Ay, Nay, teka lang, speaking of sagot. Ito na kaya yung sagot ni Herlin Budol dun sa sagot? issue? Ano? Kasi may post din siya Eto, nasusulat, Basa. Ay, baboy. Bakit? Baboy, kinamay mo. Ay, sorry. Paano ba dapat? Tsarain mo yung daway. Ha? Ano sabi? Sabi niya, showbiz nga talaga. Pag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue. Dati, as a wawawin, gumawa ng issue na buntis daw ako. Ngayon naman, sa magandang dilag, may issue uli na buntis ako uli. Ano susunod? Sa Black Rider, mabubuntis ako uli? Sabi niya, gano'n. Tapos sabi din niya, bakit ako nakaladkad? Naku, teka lang ha. Herlin, alam mo ang sagot kung bakit ka nakaladkad. Ay, ang taray ni Mre. Oo nga. Uwiin na. Ha? Teka lang, Nay. Di pa tapos. Kaya sa susunod, alam naman natin na kahit mayroon kang passcode dyan sa telepono mo, ay pag yan nakakuha, na-snatch or na-pitik, di ba, kayang gawa ng paraan para mawala yung passcode at makapenetrate na sila yung kumuha ng cellphone mo. O next time, pag may mga ganyan, di mapigilan talaga yung kakapihan. Burahin na lang. Saan kuya? Sa mundo. Burahin sa mundo. Ha? Gaga. Si Brenna? O anyway, nakaabangan natin mukhang masalimuot yan. At ang nakakaloka nito, hindi ko kinakaya ang mga fans. Bakit nyo naman inililink si Daniel Padilla kay Moira de la Torre? Oo nga, saan ba galing yun? Oo nga, hindi ko alam na parang itinuturo ding third party si Moira de la Torre. Samantalang, sa pagkakaalam ko lang nag-collab lang yung dalawa dun sa Gusto Kitang Isayaw ng Mabagal. Gusto kitang isayaw, wag lang maingay. Hoy! Ganun ba yun? Gaga ka, pinalitan mo yung lyrics. Ha? Binago na? Kuya, parang walang naririnig kasi sa kanila Huwag kang mainip, magpapahayag din yan. Pero for now, according sa kausap ko, imposible daw yun. Tsaka yes, magkapit bahay si Daniel at si Moira. At kaibigan ni Moira, si Daniel at si Catherine. Gagawa din kaya ni si Moira ng kanta para kay Katniel, katulad nung ginawa niya dati kay Joshua Garcia at kay Julia Barreto. Oo, yung nananakit na kanta. Oo. Tingnan natin, baka pagkatapos ng collab nila ng Katniel, ang bida niya sa music video, di ba? Oo. Tingnan natin, baka magkaroon naman ng another song si Moira inspired sa nangyari sa Katniel. Kung mag-viral na naman sigurado yan, ilang million views na naman sigurado yan. Pagkatniel naman, di ba? Correct. Abangan natin yan. Pero for now, huwag tayong maniwala muna dun sa Moira Daniel Padilla. O ito na nga, nanood po kami ng premiere night ng Malyari. Ay, oo. O, punong-puno ang Mega Mall, Tsaka ang ganda-ganda ng setup doon. Oo. Ang bongga. Kala mo, parang film festival sa abroad, Parang Oscars ang diba, dating. no? Oo, nakakaloka. Pero tayo na late. Saktong-sakto. Sakto lang. Pagpasok namin, nagsimula na. Yes. Kami lang yata inintay, no? Pero syempre, grabe. Parang parang ka nasa roller coaster. Tilian yung mga tao. Kasi yung emosyon nyo, tili, gulat, Oo. napamura nga ako ilang beses. Hindi ba? Doon sa pelikula na yun, nakakaloka. Oo, parang kakapit ka talaga sa upuan Oo. Na at least na-achieve ng Malyari yung tili factor, yung gulat factor, yung scary factor. Diba? Yun ang importante. At syempre,
si Papa P nakausap natin. Yes. Oo, dahil nakita natin yung mga artista na naroon. Si Vice Ganda, nandyan. Sino pa ba? Si Martin Del Rosario. Yes. Si Khaled Karen, nandyan din ay. Ding De Leon. Yes. Oo, nandyan din. Madami. Oo, hindi natin nahagip yung iba eh. Correct. Pero syempre, alam mo yung Diyos ko, yung mga fans talaga. Nabingi kami doon sa likod. Oo, grabe. Andito kami yung mga fans andoon. Talaga inuunahan nila. Naku, huwag mo, saksakin mo. Naku, ganyan. Gumaganon sila. Oo. Isa pa, baril mo. Ay! Nakakaloka. Ibig sabihin na ganun sila ka-engage sa pelikula. Kasi talaga naman ang glossy, di ba? Ang ganda ng cinematography. Ang ganda ng production design. Kala mo talaga nasa 1812 ka, di ba? Di ba? Ang galing. 3 setup. 3 panahon. 3 panahon yan. Ayan. Siyempre, nakausap natin si Papa P. Yes. Ito. Papa P, ano ba? Parang ako napagod sa'yo. Hindi pa siya nagsisingit sa akin. Ngayon? Pinapanood ko, sabi ko, nakikita mo yung mga kasama kong mga artist. Ang gagaling nila. Oo. Hindi pa nagsisingit niya sa akin, hindi ko pa siya naiintindihan. I have to watch it again. Ganun siya ka-complex na dami nangyayari ng mga lugar. Ako napagod para sa isa. Grabe, 3 character. Hindi ako napagod mag-version. I was in the zone in a sense na I lived it. Kumbaga, 4 days on, 1 day off, 4 days on, 1 day off. In less than a month, tapos kami. So, ginagawa yung tatlong characters yung 1 day, every day. Tapos may active coach ako. Tapos, yung director ko, alam niya yung vision niya. So, ang galing ng process. Oo nga, grabe ang sound effects, saka yung mga effects. Nagugulat ako Ilang beses ako nagmura. Siyempre, kung takot, pasok. Yung gulat, pasok din. Kasi 3 story. Kailangan, ang dami kong assignment. Pag pinanood mo, meron kang binabalikan. Yan ba? Kaya, pero congratulations, Papa P. Kabayan natin sa Pilipinas. Sana tangilingin natin ang pelikula ng Pilipino, especially this coming out. You know, it's a celebration of Philippine cinema. It's our way of giving it back to the audience. Sana magustuhan ninyo at ma-appreciate ninyo at panoorin lahat ng pelikula. Unahin nyo ang Malyari. Ayun. Baka nakakaloka doon. Baka naman pag napanood nyo to, gusto nyo magpapasa ng sisil kay Papa P. Sisil. Baka gusto nyo magpapasa ng sisil kay Papa P. Marami-raming sisil yun, Papanoorin daw niya ulit kasi hindi pa nagsisink in sa kanya. Diba? Good luck, Papa P! Sa Pasko na po ito showing ang Malyari. Isama niyo na po sa listahan ng mga papanoorin niyo ngayong Metro Manila Film Festival. And with that, mga kaibigan, ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd. Ako yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscribers. Sana po mag-subscribe na kayo. Dahil madali lang. I-click lang yung subscribe button. Nandun po yan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode niyo at meron kayong komento sa Latawin Chika, i-comment nyo na pa yung below, i-click ang like button at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niya kayong una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Lloyd. M-A-M-A-L-O-I. Naku, meron po akong bagong vlog dyan. Isang condo makeover po. Yan, dinesign po ni Mama Lloyd. Panoorin niyo po kung paano namin i-transform yung bare unit into a luxurious bachelor's pad. Naku, nandiyan po yun sa channel ko, Mama Lloyd. Thank you po! Yes, Brenna. Hello mga ka-update, pa-follow naman ang aking FB page. Ate Morena po, F-R-E-N-A. May 1,000 na ba? Ay, hindi ko pa nasisilip. Ha? Huwag mo silipin. Bakit? Magkakakuliti ka. Ayun nga kuya, meron na nga eh. Ayun. Ha? Kasi silip mo yan eh. Siyempre pa ang aking panayam kay Dong Yan. Oo. Oh. Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Oh. Ay, naku, nakakaloka, no? May mga tinalakay sila rito na doon lang nila sa OGDS Inspired sinabi. Thank you so much. Ito po. Hey, Marian, graduate ka na ba sa Celos? Ano ba yan? Nyemas, ba't ko ba ginawa yan? Si Marian, kilala sa showbiz, parang mataray ka. Mataray naman talaga ako.
nagkaroon ng kissing scene si Ding Dong sa iba. Kaya ka pala nun. Parang hindi ko kaya na parang... Parang mas intense yung kanya kaysa yung sa atin, gano'n. Ay, ba't mo hinalikan ang ganun? Nagkita na ba kayo ni Sue Ramirez? Nagsabi ba siya sa'yo? Ayoko din. Talaga? Ang off kasi. Parang Kailan ka huling umiyak? Umiyak dahil sa akin? Oo. Hindi, share ko. Hala, sandali, hindi ako handa. Ano yan? Ayan, so GDS Inspires po yan na nasa I1 TFC na rin po, ha? Yeah. At syempre pa maraming salamat sa ating skincare naman, ang Premier Drip at Celeb Skin. Na may 6 na sangay na, ha? Wow. Oo, ayan ang nag-ano na aking skin, ano? Syempre ang aming Winning Smile. Aha. Ayan, diba? Oh, Gorgeous Smile Dental Clinic lamang po yan. Yes! Dr. JC Solis or Jesus Cancio Solis, dyan po yan sa tapat po ng Christ the King Church sa E. Rodriguez, Quezon City. Yes! At dahil nais natin magpasalamat sa restaurant nila Arjo Atayde sa ni Direk Richard Somes, na diba? Ang Inasal Republic kung saan po nag-Christmas party si Mama Loit at kayo mga angels at ang mga friends namin nila. May masarap ang inasal dyan, ha? Yung Diba? manok in fairness. Diba? No? Tsaka yung laing masarap. Oo, tsaka yung chicken flakes. Yung isa mga paborito ko dyan. Ayan. Try niyo po yan. Bagong bukas po yan sa Scout Gandia. Dito lang po sa may Tomas Morato. Ayan. At syempre pa, ang Coco Pandan. Maraming salamat sa Coco Pandan. Oo, sa iyong napakasarap na bigas. Oo. Pag ginano mong bigas, amoy pandan. Pag sinaing mo lalo, nangangamoy pa rin ng pandan. Oo. Yes. Basta, yan ang original Coco Pandan. Oo, syempre, nagkaroon kami ng Christmas party dyan sa Tagaytay. Palayo ng palayo yung Christmas party natin, no? Sa Vianche Restaurant. Yes. Bar and Restaurant dyan sa along Mahogany Avenue. Malapit sa Tagaytay Heights. Yeah. Exclusive namin yan. Kaya thank you, Tita Viv. And She, thank you so much. Thank you po. Siyempre, no, bonggang-bongga dyan, yung mga pasabog ni Tita Fe Brosola. Yes. At ni Sir Ronald. Brosola. Diba? Kasama si Ron. Yeah. Ayan, thank you sa mga pasabog. Sir Ronald at Mami Fe. Ayan. Yes. Thank you sa pagmamahal. Thank you, Tita. Yes. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Owas in OGP yan. Sa lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay, teka. Hindi pa tayo tapos. Bakit? Kasi diba, nakatsikahan natin si Ate B at saka si Kuya Boyet. Ay, sorry. Oo, yung mga stars ng When I Met You in Tokyo. Ayan. Kasi natanong natin sila tungkol kay Tito Ronaldo Valdez. At saka, bakit hindi nakasama sa parada si Ate V? Eto. At syempre, Mama Loy! Ay, naku na! Naku, nakakaloka. Isang malaking pribilehiyo ang makasama natin ang mga pinagpipitaganan sa industriya. Yes. Ano yung pinagpipitagan? Yun po, iginagalang po, kagalang-galang, kapitag-kitagan. KKK po. Yeah. Siyempre, ang stars ng When I Met You in Tokyo, yan, Brother Bo, Boyet De Leon, and Star for All Seasons, Miss Vilma Santos. Magandang araw po sa inyo, Mama Oj. Of course, Ma'am Loy. Yeah. Thank you for inviting us. Maraming salamat po. Kinakabahan ba kayo, Ate V, Brother Bo? Dahil ito malapit na ang Kapaskuhan. Oo, alam mo naman, limited lang ang pera ng mga tao. Siguro 2 hanggang 3 hanggang 4 na papanoorin nila. Siyempre, swerte na kung masama dun sa 3 o 4 yung... Unahin nyo na yung When I Met You in Tokyo. Oo, nakikiusap kami. 10 po itong entry sa Metro Manila Film Festival. Magaganda naman lahat. Unahin nyo na yung When I Met You in Tokyo kasi maganda po yung pelikula namin. Kinakabahan, Mama Oj, natural yon. Sa lahat naman ng pinapalabas na pelikula namin, lagi kaming kinakabahan. This one is extra kaba kasi from 8 movies, entries, ngayon 10 na. So, ganun karami yung pagpipilian nyo. And mahigpit ang medyo labanan. Actually, hindi labanan eh. We're all friends eh. It's just meron lang awarding, may competition ng Metro Manila, but not really laban because
lahat ng kasali dito, kaibigan namin. You're Di ba, right. Yen? Pero marami So, silang pagpipilian at Marami kayong sampu. pagpipilian. Unahin nyo na yung When I Met. Lambing namin yun, When I Met You in Tokyo. Oo, ayan. Alam mo, Ate V, nahanap ka nung parada. Nagkasakit Ano po nangyari? ako. Yung influenza, yung parang influenza. trangkaso. Yeah. So, down po ako ng 5 days. Pero ngayon, don't worry, negative na po ako. Pero nalungkot ako kasi, tinulak talaga eh. Hindi ngayon tinutulak ko eh. Ay, hindi. Gusto ko sana makasama sa parada dahil talagang gusto ko makita yung mga tao. Unfortunately, hindi ako pinayagan ng doktor kasi mahirap makahawa ako. Yet Naipagbabalik tambalan to ni Ma'am Vilma at saka ni Sir Boyet. Nabilang niyo na po ba kung ilang pelikula niyo na to? 25 or 26. Pang 25th. Oo, di ba, 25 or bongga? 25th. Kasi naman, nagkakatambal na kami ni Mr. Christopher De Leon ng mahigit 40 taon. More than 40 years. Mula pa mga bata kami hanggang ngayon, hanggang Naka-shorts pa ako nun. Sobra ka. Yung mga ganyan ba, di ba, usually nagkaka-developan. Okay, lalo na sa Gen Z ngayon. Pag Alam mo yung mga tanong mo. Siyempre, 40 years kayong nagtambal, nakakaloka. So, siyempre, sa Gen Z, pagka ganyan, nagka-developan yan. Oo. Nung araw, wala pang Gen Z. O, alam mo, napakarami na siguro 1 milyong beses na tinanong sa amin yan ni Yet. Palagay ko isa lang lagi kong masasabi dyan. Sa hinaba-haba ng pagtatambal namin ni Yetbo, basta always nandoon yung aming respect, friendship, and at the same time, platonic kind of love. Yun na yun. Di ba? Yun na yun. Copy-paste. Gusto ko yung copy-paste. Pero siyempre, nag-post din si Ate V nung dahil nga nung sumakabilang buhay si Tito Ron, nag-post ilang beses na kayo nagkasama sa pelikula ni Tito Ron? Tatlo. Langis sa Tubig, Karma, and Gaano Kadalas ang Minsan. Pero ang pinaka-paborito ko doon sa tatlo, Karma. Kasi leading man ko siya doon. At si Tommy Abuel. At you know what? Tinan mo ha, leading man ko si Ronaldo Valdez doon at si Tommy Abuel. Alam mo kung sino ending ko doon? Christopher De Leon. Sa kanya rin ako bumagsak sa ending kasi ano yun yung parang reincarnation, hindi reincarnation. Ano yun yung lumilipat yung kaluluwa, parang gano'n. May tawag doon. Anyway, but ang ending ko pa rin kay Christopher De Leon. Di ba, Yen? Yes, Ano yung memories mo kay Tito Ron? Naku, si Ron kasi, alam mo yan, titignan mo ganyan yan, kalug yan di ba, Yen? Super. Ano yan? Maloko yan. Witty. Ano yan? Ang galing ng humor niyan. At saka yung halimbawa, yung hindi kayo nagsushooting, lahat ng makita rin niya, mga crew, mga co-stars niya, lagi niyang nilalaro, lagi niyang binibiro. Pero, one thing with Ron, with Ronaldo Valdez, once he is in front of the camera, I tell you, he's such a good actor. Ano yan natural actor no? Isa siyang perfect example ng tinatawag po namin sa industriya na natural actor. Ikaw, Brother Bo, Yes. ano yung memories mo kay Tito Ron? We did Banawe. Yun. Siya yung kalaman ko sa end part. And I remember one time, he became my idol when I saw this scene. May kasama siyang ka-eksena siya. Pag pansinin mo, pinag-usapan namin ni Tirso kanina. Pag meron siyang kinukonfront, nilalapit niya yung mukha niyang ganyan. So, may eksena niyang ganyan. Confrontation niya si isang artista. Nilapitan niya. Ang lupang ito sa Kalinga. Dito kami kumukuha ng mga hayop namin kinabubuhay. Kahit mag-slash kayo. Sabi ng artista. Hindi nakakilot. Cut! Sabi ng director. Another one. Hindi na nahuli yung linya. Hindi na nahuli ng ka-eksena niya yung linya.
And after that, naging idol ko na siya. Grabe yung kawalan ni Tito Ron. Ano? Pero ano yung initial reaction nyo upon learning na sa makabilang buhay na si Tito Ron? Ako, shock ako. Shock ako kasi kahit na medyo matagal kami hindi nagkita, napapanood ko siya. Napapanood ko. And isa siya pong isang aktor na, alam mo, parang si Tito Dolph. Yung hanggang huling sandali, ibinigay yung buhay sa industriya. Yes. For Parang so Tito Eddie. many years, Tito Eddie Garcia, na hanggang mga huling sandali ng buhay Tito nila, Ran, ibinigay pa rin sa industriya ng pelikula. And for that, institusyon, icon sila na dapat lang namin talagang hangaan at tularan at gawing inspirasyon. Yeah. Brother Bo, ikaw po nasaan ka nung nabalitaan mo si So, nasa Tito Ron? bahay. Nasa bahay ako. The next day, ang naging problema kasi, the next day, meron akong nakitang video. Nung may video na kumalat. Yung kumalat. Yeah. Oo, na pinakita. Hindi dapat pinapakita ng Soko sino man yung kumuna, hindi dapat pinayagan. Dapat yun, ano yun, sa evidence nila yun, Privado. secret, Sa investigasyon. sa investigasyon. Privado Tapos kayo, mahawak kayo ng mga kung ano ng baril, wala kayong suot-suot na gloves. So nakita ang nakita ang lapses ninyo. So dapat hindi nyo pinalabas yun. Correct. O So anyway, sabihin. Anyway. paano nyo hihimukin ng Gen Z to watch the film When I Met You in Tokyo? Kasi syempre, pag-iibigan to ng mga ni Ate V at ni Boyet, di ba? O ito, paano nyo ihahapay ito sa Gen Z? Alam nyo Kasi yung... iba ngayon nung approach nila pagdating sa pag-iibigan ngayon. No. Mama Oj, if I may correct you, hindi rin. Kasi may mga nakausap akong Gen Z na nakapanood na nung pelikula, nung nagpi-preview kami. Kasi love is universal. I think yun ang ipapakita namin sa When I Met You in Tokyo. Love has no boundaries. Anybody at any age can fall in love and can feel love. So when they watched it, ng mga Gen Z, mga students ito, tinanong ko sila, ano yung naramdaman nyo nung pinanood nyo? Naramdaman nyo ba yung love nung ni Joey at ni Ason? Kami yun si Joey at si Ason. Alam mo, sagot nila, yun pong napanood namin na klase ng pagmamahal nila, nararamdaman din po namin mga Gen Z. Kaya nalaman kong Gen Z sila. Naintindihan nyo, na-enjoy nyo ba? Yun nga yung sinabi rin sa'yo, yung mga parents nila. Yung sabi nila, nakikita din namin yung mga parents namin kung paano sila, yung relationship ng mga parents namin, nakita namin sa relasyon ni Joey and Nakarelate po sila. Nakarelate sila talaga. Yes. At saka one thing, isa po pwede namin ipagmalaki sa inyo, baka ma-interest kayo dahil marami tayong OFWs. Ang istorya po ng When I Met You in Tokyo ay tungkol din po sa mga OFWs sa Japan. And one perfect characters po na ginampanan po namin dalawa ni Mr. Christopher De Leon, siya si Joey at saka ako si Azon, ay mga OFWs kami na matagal na sa Japan. Ano ang nangyayari sa buhay nila doon and at the same time, ano ang nangyayari sa mga pamilya nila rito. Ayan, yan ang abangan ninyo sa When I Met You in Hong Kong. Baka yan ay susunod. Tapos When I Met You in Italy. When I Met You in When I Met You in Tokyo. Ayan. At syempre, ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Nakangiti na si Ate Vin. Hindi ka na po tinutulak.